guidance, protection na binibigay niyo sa amin, Lord Jesus. Lord, gabayan niyo po kami, Lord. I-bless niyo po, Lord, yung presider namin, si Kuya Romel. And sa praise and worship song po namin, Jezebel 7 Music Team. And para po sa divine message natin, paunahan po ni Pastora Grace, Lord. Kayo po yung manguna, Lord Jesus. Ikaw po siya. Holy Spirit, thank you si Pastora Grace. And pinapasain niyo po namin ang lahat, Lord Jesus. Lord, ngayon po inaas namin na patawarin niyo po kami, Lord, sa mga kasalanan na Lord gawa namin, Lord Jesus. And you never forsake us, Lord, nor you leave us, Lord Jesus. We thank you, Jesus, sa mga binibigay niyo sa amin guidance and protection, Lord. And salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, Lord, na mga kasama po namin ngayon, Lord, sa pakikinig sa word with you. And sa mga hindi po namin kasama, we pray for them, Lord Jesus, for your safety and protection in Jesus' name. Lord, we also pray for Pastor Randy, Lord Jesus, for our closing and prayer and benediction, Lord Jesus, kaya siya yung manguna, Lord. And Lord, patuloy po kayong manguna, Lord, sa mga buhay namin. Bless you, Jesus. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, Lord God. Muli, Panginoon, salamat po sa gabi ito na kami po ay tinipon niyo, Lord God, for your glory alone, O Father God. Lord, muli, itago mo, Lord, ako sa iyong likuran, Panginoon. Use me as your vessel, Lord God, as your mouthpiece of your word, Lord God, that you're about to share, Lord God, sa aming lahat ngayong hapong ito, Panginoon. May continue to open our heart, our mind, Lord God. Ihanda mo, Lord God, kami natanggapin, Lord God, ang iyong pong mga salitang ito, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, for this time, for this divine service, Lord God, na ipinagkakalog mo sa amin, Lord God. Our commitment to you, Lord God. Our time, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga kapatid, Lord God, na isinet yung time na ito, Lord God, upang papurihan ka, upang pakinggan ka, Lord God, sa iyong mga salita. Thank you, Lord God. Be with us always. Holy Spirit, continue to be with me as I speak your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, katulad ng sinabi ni Kuya Romel kanina, since tapos na yung Mother's Day, we already given the honor to our mother last month, and this month naman, Father's Day. So, napangakuan ko yung mga kababaihan na babawi tayo sa mga father, but iba yung gustong mangyari ng Panginoon. Amen? So, Pastor Albert was the one given the chance to really deliver the message that really inspire our father last week, no? Nung narinig natin na yung how can we be the real father to our children. So, it is, of course, we see, no, our great God when we portray this yung binigay nilang fatherhood sa mga tatay, and of course sa mga nanay din. So as we move forward, I took the chance, no, kasi medyo matagal na tong nasa heart ko, and I believe God just released the perfect timing for me to really dig and study about this. Okay, so yung title ng message ng Panginoon ngayon is Our Responsibility. Sa mundong ginagawalawan natin, marami tayong responsibility. Okay, but the main responsibility sa atin na ibinigay as parents, no, is what po? Ano na to gasgas na ang Proverbs 22:6. Amen po? Ano pong sinasabi ng Proverbs 22:6? It is our responsibility to train, no? Train up a child in the way they should go. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kaya katuturuan paano nyo palakihin yung mga anak nyo. Bala kayo dyan. Anak nyo sila. But, the Bible said, sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, sabi ng Proverbs 22:6 dito, we are responsible to teach, to train our children. So, as we all know, pare-pareho tayong mga Kristiyano. Amen? Pare-pareho nating tinanggap si Jesus as our Lord and Savior sa buhay natin. But, we came from different family dynamics. Okay? Iba-iba tayo ng pinanggalingan,
kahit pare-pareho tayong Filipino, wala naman tayong ano dito, foreigner. Okay? Nasa ano lang si Sister Zara, but still Filipino in heart. So, lahat tayo Filipino. May mga nanggaling sa Norte, sa South, Visayas, Mindanao, sa Luzon. Amen po ba? And each and every one of us has a different family dynamics. So, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, like sa amin, I cannot apply the way I train and teach Althea. It might not be really applicable sa iba. Okay? Especially kung saan tayo nanggaling. But, I believe we have a common goal na i-train ang mga anak natin na binigay ang Panginoon sa atin ngayon na it will be standard. Bilang mga Kristiyano, it's standard. And I'm so happy and excited kasi sabi ko, ito lang siguro yung isang bagay na pwede naming pag-agrihan bilang mga magulang. Amen? Bilang mga kumbaga, as Christians, wala tayong pagtatalunan dito. Amen? Notice na some parents might argue na, bakit yung anak naman ni ganito, ganyan? Okay? So, let's stop there and be really cautious the way we see how other parents teach and train their children. Okay? Sabi ko nga sa inyo, iba-ibang family dynamics. And if a parent or a brother, a sisters, no, hiningi ang inyong opinion, always go back to what the Bible says and not your way. No? Kasi yun yung magiging minsan nagkakaroon tayo ng problema when it comes to giving our own advices and not what the Bible really says. How do we train our children? So, why we have to know our responsibility to teach our children? It's simple, no? It's essential and it is important. No? Kasi nga, sabi ng Proverbs 22:6, dadalhin ng mga anak natin yan sa kanilang paglaki. No? Siguro ngayon, lahat tayo dito, no? Like Bok, independent na, nandyan ba si Bok? Parang nakita ko siya kanina. Amen? So, may mga pagkakataon at darating po yung pagkakataon na yung mga anak natin is matatanggal sila sa poder natin when they have their own family. But, kung ano yung mga tinuro natin as the Bible commanded and promised us, na kapag tinuruan natin at itinrain natin yung mga anak natin, is hindi nila yun bibitawan. Hindi yun mawawala sa kanila. Kaya, be very careful kung anong tinuturo natin. So, ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng 3 ituturo na common denominator sa bawat isa sa atin. Napakaiksi lang nito. Kailangan matandaan natin to, okay? And, let's start. Number 1. Very simple, important, and essential na malaman. Kung titignan nyo, bakit namin kailangan ituro yan? The beauty, how, and why we are created. Bakit kailangan kong ituro sa anak ko kung paano paano tayo nabuo sa mundong ito? Okay? Ano na to? Christian 101. Basic to, no? Binalik tayo ng Panginoon sa Genesis, the creation of man. Sabi dito, point A sa beauty and how and why we are created. Point 1 dito na ibinigay is that we are created by God. Okay? Hindi po tayo biglang sumulpot na lang dito sa mundong ito. Okay? And definitely, we didn't came from like Darwin's theory na galing tayo sa unggoy. No. Hindi po tayo nag-evolve. We are created po in the image and likeness of God. As it's written in Genesis 1:26-27. Balikan nyo po, no, kung may chance kayo. Napaka-refreshing. Minsan nakakaligtaan natin yung, sino yung tamad na balikan tong Genesis, no? Balikan natin. When the world teaching us something else, go back what the Bible says. It's very simple. Nasa beginning ng Genesis, how we are created. We are created in the image of likeness of God. Ibig sabihin, we possess, mamaya,
syempre alam ko naman dito, wala namang, wala namang mga pilosopo na so we can do yung nagagawa ng Panginoon. We can actually, we have the ability to reflect the characteristic of love, no? Gaya na sinabi ni Pastor Albert last Friday, that God is love, no? That yung kindness niya, yung patience niya, yung pagiging forgiving niya, no? Lahat ng ito, we can imitate this, no? Well, actually, these are innate, kumbaga given siya. Bakit? Because we are created nga in the image and likeness of Christ. No? Pag sinabi niyang image and likeness, di naman sinabing magkakapareho tayo ng itsura. Of course, hindi yun yung ibig sabihin nung isinulat ito. But it is more of characterizing what are the character of God. Agreed? Agreed. Amen po. So, if God is love, if God is patient, if God is kind, forgiving, and faithful, so we have the ability to reflect all of this. Bakit importante sa bata na malaman niya na bago mo sabihin sa kanya, o na, kailangan mahalin mo yung kapatid mo, kailangan mag-share ka sa kapatid mo, no? Kailangan ipaliwanag mo sa kanya kung saan nanggagaling yung characteristic na yon. It is not because talagang pinanganak na mabait yung anak mo, or talagang napakabait mo at nakikita niya lahat ng kabutihan, no? And we are far from that. Definitely, yung mga anak natin, they will see some things na minsan not pleasing, no? But still, babalik ka, no? Pwede kasing tanungin ng anak mo, why you want me to be, bakit gusto mo akong mag-forgive ng away sa akin sa school, and you cannot forgive our kapitbahay, no? Amen po ba? So, let's always remember na i-remind yung mga anak natin na ang mga karakteristik na ito, anak, it is not me. Huwag mo akong tignan bilang magulang mo, but look at God. Kung sino yung gumawa sa'yo, no? Hindi ka nilikha in the image and likeness of your parents, no? All of us were not made like that, but we are made in the image and likeness of our Creator, God. Amen? So, move on tayo sa second point ng number 1. Second point is, God, I would put only, okay? Allow me to use only because God only created man and woman. Bakit ko po binigyan ng emphasis na only one, man and woman? Let's be frank. Okay? Ang mundo, ang dami na po niyang inilalabas na mga bagay na hindi totoo about humanity. Wala pong LGBTQ 1, 2, 3, 4 plus. Okay? Being Christian, we should X that. Sorry but not sorry. This is recorded. Okay? Pasensya na po sa mga masasaktan, makakarinig nito, hindi man ngayon, in the future, kung marinig nyo man po. But, maybe I'm not in the position to say that. Sabihin nyo, you are very hurtful. Kakasabi mo lang na dapat loving, patient, kind ka, tapos ngayon sinasabi mo na man and woman lang. Because that's the reality po. No? Sorry for hurting you by saying the truth. Okay? Sorry dahil masasaktan kayo sa truth. But it is the truth that set us free. Amen po ba? So, God only created man and woman. Kailangan nyo po ng babalikan? Genesis. Di po tayo alis sa Genesis. The Genesis lang tayo. Okay? Genesis 5:2. Sinabi po, ginawa lang ng Panginoon man and woman. Hindi po ang tao ang nag-identify ng kanyang sexualidad. But it is God. No? Si God ang gumawa ng lalaki at babae sa mundong to. Okay? Kung merong nagki-claim na iba, then definitely it's not true. Okay? Tandaan po natin, anong sinasabi ng Bible? Number 1, deceitful is our heart. So kung feeling mo lang yan, itago mo yung feeling mo. Hindi yan ang totoo, kapatid. Amen? Once we realize and accepted the truth that God only made man and woman, bakit importanteng maintindihan ng mga anak natin?
Okay? Kasi kailangan po nilang marinig sa atin yon. Or else, when they, pag umalis na sila dito sa core, kumbaga kung saan man yung nasasakupan natin sa kanila, and they were being influenced by other out of their feelings, because usually kasi, ang claim ng mundo ngayon is, I am a woman trapped in a man's body. Wala pong ganon. Okay? Wala pong na-trap. Lahat po tayo is pinlano na maging lalaki at babae lamang ng Panginoon. Di ko siya sinurvey, no? But, in a Filipino, sa atin, huwag tayong lalayo dahil mga Filipino tayo. Meron at meron tayong mga kamag-anak na nakikita na, amen po ba? Na member daw ng nitong LGBTQ++. Okay, hindi natin alam kung lalagpasan niya ang A to Z or what, but kung titignan natin, the world has already really contaminated. Maaaring sabihin, hindi lang naman ngayon yan, may Sodom at Gomorrah, matagal na yan, hindi yan bag. That's exactly the point of the message of God. No? Matagal na siya and existing siya. No, we should not deny the fact that the world we live in is contaminated with different kind of theory na tinuturo sa mga anak natin. No, may mga maaaring ituro sila sa mga anak natin na no, you have to come out. No, they even twisted yung laman ng Bible for them to fit in. No, tatandaan natin, we do not change what is written para mag-fit in tayo. Ang mababago tayo. No, when we receive Jesus, the transformation should follow. No, hindi po pwedeng, okay, fa-follow kita Jesus, pero kailangan i-arrange natin yung pwede sa akin dito sa Bible. No, hindi po. Hindi po yun. No, even when we are created, siya yung supreme, siya yung gumawa sa atin. Wala tayong karapatang palitan. No, kaya nga paglabas ng bata, no, pag nanganak ang mga magulang, nakalagay doon hindi ang pangalan niya agad. Nakalagay doon, like nung si Althea, baby girl Puno. Baby girl Puno. No, ganun din mga anak nyo. No, they already put the gender, even yung science. No, XXXY, even your blood will tell you kung lalaki ka o babae. No, even crime scenes, they tell you kung wala ka talagang, kumbaga, kung naubos na yung pagkakakilanlan mo. No? Your DNA will tell you kung lalaki ka o babae ka. And it will not tell you kung anong feeling mo nung namatay ka. Kung feeling mo nun, trap ka into a body of it will not tell you that. No? It will tell you kung babae ka o lalaki ka. Pasensya na po, I really need to give emphasis on this. Kasi po, kung hindi po natin maririnig ito sa loob ng simbahan, no, ipaparinig po yung ibang bagay sa labas. So, dito pa lang dapat, sa sambahan ng Panginoon, kailangan na nating marinig yung katotohanan. Amen po ba? So, we have to be very careful. No? Hindi porket nakita mo yung anak mo, naghawak ng manika, kukunin mo na yan. No, malay mo, very colorful lang yon, no? Pag lalaki, medyo naaano sila, na yung ganon, no? Sometimes, we encourage them to feel that way. Kasi nga, kanino manggagaling yung information sa kanya? Kanino manggagaling yung word na gay? Kanino manggagaling yung word? Because we ourselves are exposing them to this. No? Be very careful on how we expose them to this. Especially, dito, sino yung mga anak na lalaki when they go through the transition, pag nagpapatuloy sila, okay, we are all adult here, okay, lahat tayo tinuturuan natin sila, amen po? Pag ang mga babaeng anak natin nagkaka-period na, tinuturuan natin, because these are the normal things na ibinigay ng Panginoon nung ginawa kanyang babae. Eventually, pagdating ng tamang age, magkakaregla ka. Pag dumating ka ng tamang age, magpapatuli ka. Amen? Merong para sa lalaki, merong para sa babae. Amen? So, hindi po pwedeng magkaroon ng gitna. Wala pong gitna unless
it is medically, may mga medical, abnormality. Katulad lang din ng may sakit. So, may mga batang lumalabas na walang kamay, walang isang kamay or walang isang paa. But it doesn't mean na iba na yung tawag sa kanya. No, hindi magbabago yung tawag, lalaki at babae lang. Mga CR, lalaki at babae pa lang. Okay? So, kung may mga tatakbong politician in the near future sa mga anak natin, we really have to insist din. As a female, no, we fight as equality for men. Matagal na yan. Pero ngayon po, yung nilalaban namin ngayon, even our toilet, no, ini-invade na. No? So, these are the simple things we have to understand. Marami sa inyong nagsi-CR dito. Manonotice ng anak nyo, all gender. Lalo na pag nagbabasa na yan. No? Little by little, hindi ko naman sinabi, anak, lalaki lang, babae. We have to really be very careful on how we really teach them. No? Kasi, na-contaminate na yung mundo natin. So, we have to really take time. It takes time. The earlier, the better na ma-expose natin ang mga anak natin sa mga ganitong bagay na katotohanan, the better. Okay? Huwag niyo pong sabihin na, hindi, 2 years old pa lang. Okay? In other places, like America, there are parents, no, sad to say, allowing their kids to a transition. No? Yung mga hormonal pinapainom sa bata. Anything that is normal, not normal sa body, kailangan mo talaga nang iinumin. Diba? Ang umiinom lang ng gamot, ang may sakit. Wala pong sakit ang mga anak natin. No? Pag babae siya, babae siya. Pag lalaki siya, lalaki siya. Kaya nang sinabi ko, pasensya na po, pero yun po yung katotohanan. Amen? Woo! Number 2 lang yan. Nandito tayo sa number 3. Okay? So far naman, iisa pa rin naman yung wavelength natin. We still agree on that. Na importanteng maituro sa mga anak natin to. Amen? Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo tuturuan paano nyo palaki yung mga anak nyo kasi I have no right. Okay? Number 3. The value of life. It is God's breath that gave us life. Amen? Genesis 2:7. Out of all God's creation, tayo yung binigyan niya ng hininga para mabuhay. Why it is important for us? Genesis 2:7. Why it is very important for us to instill this sa mga anak natin. For them to give value to their lives. We cannot deny the fact na marami pong, especially when they are in the teenage, no? Alam natin lahat yan. Lahat tayong nasa 30s, 40s ngayon, pinagdaanan natin yung maging teenager, yung hindi mo alam saan ka pupunta. Because that's the transition from being child, teen, pa-adult ka. Kaya marami pong, well actually, even mga matatanda na hindi na nila kinaya yung problema sa buhay. What is their fastest solution to solve their unsolved problem? May mga magulang naman, no, next to their children na nakikinig. Sometimes, taking their life is easy for them because they were not teach how precious they are when God created them. That God took time to form them, to really give time to breathe on them, to have this life. No, umpisahan natin na kapag ka ang anak mo medyo lumalaki, Mami, saan ba ako galing? Pakihirap. Sabihin ng anak mo na kung saan siya galing. No? Galing, usually sinasabi na, galing ka sa tummy ng mami mo. Paano ako napunta sa tummy ng mami ko? Diba? Usually, actually for us, what we told Althea is, you came from God. God gave you to us. You are the gift from God. Na ibinigay ka ng Panginoon sa amin. No? So, valuing life. No? It is, maybe, iisipin nyo na hindi, hindi namin kailangan, kumbaga, hindi naman siya ganun ka-importante kasi, kumbaga, parang masyado pa siyang bata.
no? We do not underestimate the world, no? But we always, as parent, no, kailangan maging 1 step, 2 step, 10 step ahead of the world tayo. No? Kasi yung world, like now, tanggapin man natin hindi, we give access to our children sa internet. Iba-iba na ang napapanood nila. So it is easy for them to get something from the world. So kahit ang mga bagay na ito is simple, it is, sabi ko nga sa inyo, essential and important. No, kailangan nating sabihin sa kanila na pahalagan mo yung buhay mo kasi God took time in creating you as a human. No? Hindi nyo alam kung gaano kadaming dasal ang ginawa ng nanay at tatay mo para ka lang ibigay ng Panginoon sa kanila. So, children listening, okay? Always remember that your life is valuable kasi God took time in creating you. Galing kayo sa Panginoon, no? And add to that, when a person, no, katulad natin, when we value life, hindi rin tayo basta-bastang makakapanakit ng ibang tao. Because na-instill sa mga isip natin na we should value life. No, kaya nga even criminals, no, have the right to live, the right to really change, is because no one in this world can say na he deserved to die. Amen. This may be argumentative, maraming dadaanan kongreso tong sasabihin ko. But of course, if we go back to the truth, kung sino lang yung nagbigay ng buhay sa atin, siya lang yung makaikarapatang kumuha nun. End of conversation. Wala na tayong pagtatalunan na may nasaktan siya, wala siyang nasaktan. There is always, God has always answered for those. No, you may not get justice in this world, but definitely you'll get it kapag natapos na yung mundong to. Amen po ba? So, the last point sa number 1 is we are created with purpose. Amen. Lahat po ng batang lumabas sa mundong ito, no, lahat tayo, we have a purpose. Okay, simplihan natin. Hindi ko alam yung purpose ni Pastor Randy, hindi ko rin alam ang purpose ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. But definitely, God gave us Genesis 1:26 as a general. No? We are, created to rule over. Amen? So, ibig sabihin, tayo yung nilikha ng Panginoon na may kaisipan, no? We take care of this world. We take care of what God given us in this world. Kaya nga may mga environmentalists, di ba? So, babalikan nila ang Genesis, mga environmentalists, hindi lang sila basta scientific or studies about environment. Binabalikan nila yung sinasabi ng Panginoon sa Genesis na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang mundong ito para alagaan. In that way, pag tinuturuan din natin ng mga bata na, pag magtututbrush ka, isara mo yung faucet ha, kasi yung tubig na yan, very valuable. No? So, these are the simple things na ituturo natin sa kanila. Bakit? Yung purpose natin bilang tao dito, i-apply natin into action. Hindi naman basta na may purpose ka, pero hindi mo pwedeng sabihin agad sa kanya kung ano yung purpose ng Panginoon. Kasi God will reveal yung mga bagay na ito as we grow. No? Kaya importante na mamold na tayo sa loob ng simbahan. Do not allow the world to mold our children, but let us mold them. No? Iparinig natin sa mga anak natin yung katotohanan. So, everyone is created with a purpose. No? General, general knowledge para sa lahat ng Kristiyano na dapat ituro sa mga anak natin yon. Amen? So, tapos na tayo sa point 1, the beauty of how and why we are created. Amen po? So, moving on, ito medyo medyo hindi lighter. Medyo struggle to kung paano nyo ba to. Number 2, we need to teach and introduce Jesus in their lives.
Ulitin ko. We need to teach and introduce Jesus in their life. How? Pakahirap naman yun. Ako nga, hindi ko naiintindihan pa yung hindi ko nga ma-explain. Ganun kayo. Probably pwede nyo sabihin sa akin na how. Simple lang po. How we can teach them? Expose them to the church. Dalhin nyo kung di nyo kayang turuan, let them hear it from Pastor Randy. Amen? Dalhin nyo sa Bible study ni Sister Yen, Sister Zara, Sister Karen every Saturday. Call a friend. Call a friend! No? Kung na-expose natin sila maglaro sa labas ng basketball, ng kung ano-anong sports, pinapag-atenta natin sila ng mga Boy Scout, this is essential. No? Importante na ma-expose ang mga anak natin, saan po? Sa mga Bible study. Of course, sa bahay, bilang mga nanay, no, usually they say that the mother is the first teacher of our children. Amen po ba? Kasi nga ang tatay, minsan siyang magtrabaho sa labas. No, kaya wag na kayong magtampo doon, mga tatay. Okay? Na kami daw yung unang, syempre kung sino yung nandun para sa anak nyo, siya yung magiging unang teacher daw. So, if we can teach them how to eat that vegetable is good for you, anak, that eating and drinking fruits and vegetable is good and drinking milk is good for you, we teach them Jesus. No? Na kailangan mo si Jesus. Saan mo sisimulan? Simple lang. No? The love of God. Bakit may Jesus? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Bakit tayo napalayo sa Panginoon? Balik tayo sa Genesis, fall of man. Sabi ko sa inyo, hindi tayo nalayo sa Genesis. Diba? Bumalik tayo sa very basic. Why we need Jesus. Amen? Hindi rin natin kukomplikahin yung Bible verse. Balikan nyo lang, John 3:16. Ipakabisado nyo sa anak nyo. Kung kaya nyo magkabisado ng ABCD, kaya niyang kabisadoin ng John 3:16. Unti-unti po. No? And also expose them that the reason we need Jesus is because may mga anak tayo na kapag nag-commit sila ng mistake, may consequences. Pisahan natin sa ganon. Ganon din anak. When you do this, there is consequence. No? Kayo na bahala kung paano nyo di-discard yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo kayang i-101 yung anak nyo, no? Minsan kasi mahirap sa atin eh. Kasi nakikita ng anak natin, like kanina, no? Althea was with me sa taxi. As usual, di ba naligaw na naman ako? Alam yung lahat yan, yun yung weakness ko. Pag nagligaw ako, umiinit ang ulo ko kasi nga po mahina po ako sa direksyon. Okay? Sabi ko sa anak ko, na baba ko muna. Kasi nga nakikita niya na ako na I'm already umiinit ng ulo ko. Pagbaba ng phone, nag-message siya, galit yarn. So, you see how children notice us. No? Kung hindi po natin kayang ituro pa sa kanila yung mga ganong bagay, na medyo nahihirapan pa rin tayo, pwedeng you're still learning about really how this Trinity is working, no? Yung Jesusness ni Jesus, no? Bayan natin sa mga teacher ng kids. Amen? Nagwa-101 po yan sila. Okay? Nagbe-basic sila, bakit kailangan po natin. So, hindi na natin dito i-discuss kung paano natin i-introduce si Jesus. Lahat tayo na-evangelize na, lahat tayo tinanggap na natin si Jesus. As early as possible na naiintindihan ng anak nyo, patanggapin nyo sila. Okay? Lead them in prayer ng pagtanggap. Wala pong invalid na pagtanggap sa bata. As long as naiintindihan niya, we have yung parang na-exhort nyo na sa kanya, then tuloy-tuloy lang tayo, mga parents. Kaya natin yan. Amen po ba? So, mabilis lang, di ba? And, yung number 2, introduce Jesus. Kasi pag inano ko pa yung 101, nakabutin tayong alas 6 eh. So, kaya nyo na yan. Amen ba, Sister Yen? Kaya, Sister Zara, pag Saturday? Carry.
I need the response. I need the response. Amen. Sister Karen, wala siya. Amen. So, praise God sa mga buhay ng mga yan. Yung mga kids dyan, kahit nakikita nyo pa ganyan-ganyan yung mga yan, no? Regular Bible study yung mga yan. Okay? Challenge sa womb yan. Tagal na natin, ha? Amen. So, bago pa tayo magkabukuhan dito. Number 3. So, this is, sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap siya, but it's getting easier when, sabi ko nga, Lord, paano ko ba paano ko ba siya i-deliver? Do I have to be serious para maging serious sila? But, God wants me to really take it, hindi naman light, kasi it is the Word of God. We don't take God's Word light. But it is more of allowing us to, yung isipin natin na bilang mga magulang, hindi natin kailangang maging perfecto. All we need is the right resources. And that is the Bible. Okay, wag tayong ma-pressure, but etong number 3, medyo pressure to. Sinasabi ko sa inyong lahat. And I pray. Kasi number 3 is we need to teach them to pray. Okay? Bakit? Mahalaga po na maintindihan ng bata na kailangan niyang magdasal. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, there will come a time na mawawala tayo sa mundong ito. Like us, we experienced that. We lost a loved one, but we dwell into prayer when we have that experience. When your children doesn't have a direct access to you, teach them to have the direct access to God. Because even us parents doesn't have always the answer to everything our children is asking. But God has. Okay? Magpapadala ng tao ang Panginoon sa kanila for them to understand. No? In prayer, we need to tell them na katulad din natin, no? We should not stop praying. And as parents, bilang mga magulang, we are also should not be complacent. No? Ang kalaban, double time. So, dapat ang prayer of covering, prayer of protection sa mga anak natin, no? Hindi yan natitigil. No? Bilang mga magulang, we have also the responsibility not only to teach them how to pray, but also to pray with them. No, we should not stop it. We should not stop praying. Amen po ba? Hindi ko na kayo kukutan ng marami. Iwan ko na lang 1 Thessalonians 5:7-8. We never stop because that's the Bible says. No? When we are anxious, sabi ng Bible, do not be anxious. But instead, we should pray. No, we should teach them to pray when they are happy. We should teach them to pray when they are sad, when they are angry. Amen? All these emotions, all they need is prayer. Amen po ba? So if we teach them how to pray and why we need to pray, dadalhin nila yan hanggang paglaki nila. No? Maaaring pwede kasing may ituro din ng mundo na prayer to them na medyo iba. No? But as Christian, sabi ko nga sa inyo, this message is for us because we believe Jesus is, of course, the way we pray. No? Yun yung ituro natin sa kanila. How effective the prayer na very personal. Yun, umpisahan nyo dun sa mga simpleng bagay. It doesn't need to be very long, no? But we need to teach them as early as possible. No? When they learn to speak, no? Even not. No? Paano natin ituturo when they are still small? No? Punta na tayo sa conclusion. Since kailangan kasi ng in prayer, kailangan kasi ng example. Kailangan kasi makita ng bata. Amen? So, as a conclusion for all of us, how can we be effectively teach and train our children is, of course, to lead by example. Okay? Leading by example is the best way for them to learn. No? Sa lahat ng binanggit ko, in prayer,
no? Ito yung kailangan meron kang discipline, I should say, no? Pasensya na po kung lagi kong nagagawang example si Sister Yan. Kasi siya po yung kasi lagi kong kasama sa bahay. Sister Yan po, may call time yan. And do so, kasi siguro kami nakikita namin because we live. Of course, every one of us has. But I just want to make an example na may roll call po yan. Kailangan bago matulog. Ayan. Hello na. May inaanak. May roll call po ang nanay. No? Kailangan magdasal bago matulog. Maaaring minsan, hindi po nakakapag-pray together na magkasama because of some reason like may flight, nakatulugan yung bata, kasi nakatulugan kasi pagod, ganyan, tawag na tawag, hindi nakasagot. But, you see, yung pag tinrain mo siya na kailangan bago matulog magdadasal, no, it will always be there, but we need to be consistent. No, hindi pwede ngayon tinuruan mo siyang mag-pray and then bukas nakalimutan nyo. It takes time, months, years, bago rin po na-training ang mga bata. And I am so blessed kasi po when we started nung binigyan po kami ng anak ng Panginoon, kami yan, halos sa bayan yan. Nung mga dumating ang mga bata sa buhay namin, we as bilang mga anak ng Diyos, I could say, follower of Jesus, we are already exposed how important prayer is. Hindi po yun originally nanggaling sa amin na turuan naming magdasal ang mga anak namin. They were passed on to us. Naituro po sila ng mga matatanda sa amin. Hindi ko po sinasabing matanda na ako, kaya pakinggan nyo ako. But we heard this from our mentors, no? They always teach us, no? Na huwag mong kakalimutan pag-pray yung anak mo, ng covering, no? Ito pong mga salitang ito is hindi rin galing sa kanila. No? It's all came from the Bible. Hindi po, wala pong original akong sinabi ngayon. No? Hindi ko po original yon. The original is written in the Bible. Naituro siya, naipasa siya. Kaya nga kanina sa introduction ko, sabi ko, no, kung hindi natin i-expose at hindi maririnig ng mga bata ito sa church, sa bahay, then mundo ang magtuturo sa kanila ng ibang bagay. So, teach them early, train them early, kasi po, kung manonotice nyo, ang mga bata is very, ano po yung mga yan, very mirroring, very Xerox, no? Kung ano po yung nakikita nila, kung ano po yung ibinibigay nyo, ini-input nyo sa kanila, yun po yung ma-absorb ng bata. So, unahan na natin ang mundo. Amen po ba? Agreed po ba ang lahat? So, praise God po. Yun lamang po. So, we need to be, ano po, lastly, ulitin ko lang yung conclusion. We need to be a good example and be consistent. Amen po ba? So, praise be to God sa binigay niya sa atin ngayon na itawid siya. Medyo hirap ako dito kasi sabi ko, Lord, paano ko sila tuturuan? Matatanda pa nga sa akin. Matatanda pa nga sa akin yung mga yan. Mas matatanda pa nga mga anak nila sa akin. But as I've said, hindi po ako ang nagturo. Okay? Hindi po ako ang nagsabi. But God uses me to give you His word. Amen po. Wala pong original sa sinabi ko. Ang original is what the Bible said. So, minsan masarap maging back to basic. Amen po ba? Dahil minsan maraming complicated na bagay sa mundo na kailangan nating ituro sa mga anak natin. But these are the basic things. I believe na lahat tayo will agree na kailangan ang mga ito. Amen po ba? So, let's seal this message in prayer. Sige po. Hallelujah, Lord God. Muli, we thank you, Lord God. We adore your goodness, Lord God. We thank you for your word, O Lord God, na really, Panginoon, sobrang thankful kami because even with our imperfect
condition, Lord God, bilang mga magulang. Buti mo, Lord God, sa mga anak mo, Lord God, for you have given us, Lord God, this time to hear your word, to reflect once again how simple but how important, Lord God, your word, Lord God, sa buhay ng mga anak namin. Thank you, Lord, for allowing us to once again refresh ourselves as parents, Lord God, kung paano namin turuan at ano yung mga dapat ituro namin sa mga anak namin, Panginoon. Teach us, Lord God, also to be good example, to be effective to our children, Lord God, as we draw them near to you, O Father God. Help us and be with us all, O Lord God. Lord, bless each and every parent, each and every family, Lord God, sa Chetsa 27, Lord God, to your children, Father God. We pray, O Lord God, na patuloy kang manguna sa amin, Panginoon. Patuloy mong pagbuklurin ang bawat pamilya, Lord God, ng iyong pagmamahal, ng iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po, Lord God, ang aming dalangin ng may pasasalamat, Lord God, at may pagmamahal sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God po, Pastora. Salamat po. While listening po kay Pastora, somehow it brought me back during the pandemic. Noong po nag-aaral po tayo ng marriage, meron po kasing yung last part po ng pag-aaral po about marriage is how to raise godly children. So, may sinabi po dun yung author, sabi niya, tatagalugin ko na lang po para magkaintindihan po tayo. Yung sinasabi po ni Pastora, kung hindi ikaw ang magdodoktrina sa anak mo, ang mundo ang magdodoktrina sa kanya. Amen. So you have a choice. Are you be the one who's going to teach your children, or are you going to allow the world to teach your children? Yung doktrinang tinakil po kanina ni Pastora, it's a doctrine about creation, it's a doctrine about salvation, it's a doctrine about prayer. Amen. So, we always have a choice. Amen. So, another question is, kailan po natin sisimulan? Amen. Yung pagtuturo sa kanila. Alam niyo po, di ba, sa mga nagbuntis, amen, di ba may pag-aaral po na while you are still pregnant, they are encouraging mothers to listen to music. Amen. Because it helps develop the brains of the child. So, habang nasa sinapupunan pa lang po yan, may buhay na po yan, di ba? So, doon pa lang. Amen. Pwede mo na siyang simulan. Amen. Read your child about Bibles, yung stories. Amen. So, doon pa lang pwede ka na mag-start. Amen. So, at kung hindi ka man nakapag-start ng habang bata siya, may panahon ka pa. Yes. Amen. Habang kaya mo pa siyang turuan. Amen. So, and gusto ko lang din pong i-impart sa inyo, hindi po natin kayang bantayan yung mga anak natin 24/7. They will be exposed to social media, they will be exposed in their school. So, hindi po tayo pwedeng nakatutok sa kanila na 24/7. Hindi po natin alam kung anong ginagawa nila 24/7. So, we always need the assistance of God when we are raising children. Amen. So, kailangan po natin ng tulong ng Panginoon sa pagpapalaki po ng mga anak po natin. So, we need to always ask the assistance of God. Amen. Hindi po natin kaya mag-isa. And then, pag halimbawa naman po, lumaki yan at nagkamali siya, amen, huwag nyo masyadong bugbugin yung sarili nyo na kasalanan ko. Amen. If you know you have done your part, the child has another life na tulad po natin, pinagdaanan po natin. Amen. Maaring may tinuturo sa kanya ng Panginoon. Amen. So, wag niyo po masyadong bugbugin yung sarili niyo na i-condemn yung sarili niyo na kasalanan ko. Amen. If you know that you have done your part, allow God. All you can do is to continue loving your children and continue praying for them. Amen. Wag po kayong huminto sa pagmamahal at pananalangin sa kanila. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this wonderful reminder, this wonderful message of yours, Panginoon, about on how to raise our children, O Father God. Lord, dahil alam niyo po, nakikita niyo ang mundo ngayon, masyado na siyang magulo. And Lord, as Christian parents, we have given the authority to use that authority to teach our children the right thing, to know you and to follow you. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastora na ginamit niyo po, Panginoon, sa hapon na ito na magbahagi po ng inyong salita. Thank you for giving her the courage, giving her the wisdom, giving her the knowledge, Panginoon, na ma-deliver po niya ng simple, understandable, Panginoon, yung mensahe niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, kami po, Panginoon, kami po mga kakapatid na narito po ngayon, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa pagkilos nyo sa aming mga buhay, O Lord God. And Lord, by the authority that you have given to me as the overseer of this church, I just want to release your blessing, Lord God, to my brothers and sisters right now. As they raise their hands unto you, Father God, we surrender everything unto you. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, yung mga circumstances ng buhay po namin. Nakikita niyo, Panginoon, yung mga pangangailangan po namin. And Lord, I know, Panginoon, na yung promises mo is true sa aming mga buhay, na hindi niyo kami pagkukulangin, Panginoon, sa mga pangangailangan po sa amin. Ibubuhos niyo po, Panginoon, ang biyaya niyo, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid ko sa oras na ito, Panginoon. Babalutan niyo po sila ng inyong proteksyon, Panginoon, at ilalayo sa anumang kapahamakan sa kanilang kapaligiran, sa punang kanilang pamilya, O Lord God. Lord, as we end your service this afternoon, we are so grateful on your wonderful presence, Lord God. We exalt you and we praise you to the highest, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.